Hi everyone! So, dito ko ulit. Shout out sa mama ko na nagpilit sa akin. Nagpilit sa akin na mag-vlog ulit. So, it's been a while since I've uploaded a video and yan, naboboard na siya na wala siya napapanood sa channel. So, ito na po. So, for this vlog, magka-catch up lang tayo. So, this is a sit-down vlog. Magkikwento ako sa inyo kung ano na yung mga nangyari the past weeks or past months sa akin about sa school, sa work, and anong ginagawa ko sa buhay outside school and work as an international graduate student. So currently, I'm attending a class. So, every Thursday, so today is September 7, it's a Thursday. I have 2 online classes, so hindi ako pumapasok sa school every Thursday of this term. And yun nga pala, before we get into that, but yun lang, gusto ko lang i-disclose na nasa class ako ngayon. So, hindi ako nakikinig para mag-vlog. Joke lang. It's just an intro class. This is the first week of the fall term. Ba't ang book na to? Anyway, before we get into the current semester, ayaw niya talagang umayos. So, my previous semester, which is my first sem, sorry na talaga. Ang gulo kasi ng buhok. Ayan. Yung summer term, which is my first sem, natapos na siya 3 weeks ago. Tama ba? 3 weeks ago. Natapos siya 2nd week of August, and then nagkaroon kami ng 2-week break. And then, ito na, start na ng fall term. Brief, background. So, nag-start yung summer or yung first term ko dito last May. And then, latter part of that, nag-start ako dun sa part-time work ko, which is dun pa rin ako currently nag-work. But since it's a part-time job, and may contract siya na 6 months lang. So, patapos na rin siya by end of October. Summer term, gusto ko yung profs, most of them. May ibang hindi talaga pinanganak para magturo. Gusto ko yung classes, or subjects, courses. Gusto ko din yung block ko. Although, hindi siya ganun ka-diverse kasi konti lang yung dalawa lang kaming Pinoy, and then most of us is iisang nationality lang. So, enjoy ko yung summer term. And yung grades naman, okay din. Hindi naman sobrang taas, pero mataas siya. Okay na. Eh, hindi naman tayo dun magbabase. Joke lang. Anyway, I love studying. Kaya din ako naman napapunta dito, is parang gusto kong mag-aral ulit. Kasi parang hindi ko sineryoso yung college. So parang gusto kong bumawi ngayon. Which is so far so good. So ayun, gusto ko yung prof, gusto ko yung classes, gusto ko yung mga kasama kong tao. And okay naman yung kinalabasan ng SEM. For the work, well, kakaibang industry kasi ito. So iba yung ginagawa. Compared din sa kung ano talaga yung tinapos ko. So, parang hindi ko pa makita yung purpose ng ginagawa. Hindi pa visible yung contribution na ginagawa ko sa work. So, parang hindi ako nabibigyan. Hindi ako na-inspire ituloy. Kaya pag natapos yung contract, most likely magiging inclined na ako sa path na kung ano yung inaaral ko or ano yung background ko, which is the business management side. Okay naman ako sa work. Natutuloy-tuloy naman. Wala naman tayo ibang choice. But, ayun nga. Nafe-feel ko na kailangan ko nang mag-diverge sa mas gusto kong field or ginagawa para excited ako every time mag-shift ako. Anyway, so yun yung recap about school and work. So, currently, may bagong project sa work. So, hopefully, hindi na siya ganun ka-boring.
I mean, hindi ko binabadmouth yung ginagawa ko. It's just that, siguro nga, mas masarap, mas madaling magtrabaho kapag gusto mong ginagawa mo. Kasi inspired ka and kumbaga curious ka kung paano ka mas mag-perform better. Kung talagang may na-contribute yung ginagawa mo. So, excited ako dito sa next or sa new project na meron. Currently, yung ginagawa ko is since first week pa lang ng fall term, chill pa. Hindi pa ganun ka-busy. And then with work naman currently, ilo-launch na yung new project. Nasa onboarding part kami. Madaming tanong, madaming changes. And actually excited lang ako kasi mababago na yung routine sa work. Which is lately nga, ayun, naboboard ako kaya aside from attending classes and yung mga shift ko sa current work ko, nag-a-apply din ako for the next part-time ko. Ang bakit? Anyway, next part-time after nung contract ko matapos dito sa current work. And ideally, gusto ko makuha is paid internship kasi feel ko mas immersive. Tama ba yung term ko? Mas immersive and purposeful. Gusto ko kasi yung work ko sana, well, yun yung na-visualize ko na pag nag-aaral na ako dito. Yung maging full storage na daw ako, wag na ako mag-vlog. In connection din sa naputol na part, ang aking na-visualize kasi para hindi sayang yung time na makapag-build din ako dito ng career while studying is kung ano yung ginagawa kong part-time or kung ano mang paid internship yun. Related siya sa kung ano yung inaaral ko, which is business management. And yung kinuha kong stream is marketing kasi parang yun lang yung yun yung gusto ko eh. Bakit ba? Kasi well, mas gusto ko yung project management but too late nung nalaman kong hindi na pala sila nag-o-offer ng ganong stream under Global Business Management. Shout out sa Toot College. Medyo nabudol ako doon kasi sa website nila merong project management stream. Parang major. Gusto ko talaga yung project management. Gusto ko makapasok doon. Tapos biglang nandito na ako, hindi na pala yun ino-offer. Very kinondense nila yung fields. Okay, so enough about work and school. So, nasabi ko kanina sa intro na sasabihin or ikikwento ko din kung ano yung ginagawa ko kapag di ako nag-aaral and nag-work. And the short answer is, wala. Wala akong ginagawa. By wala, I mean, wala akong social life dito. Kung wala dito yung si ate, si kuya, si ate Ange, wala akong kinakausap. I mean, may friends ako sa school, especially yung Pinay na kaklase ko. And meron din ako ibang nationality na nakausap, but not really the kind you would consider na friend, na close, na nachichikahan kayo, ganyan. So, minsan namimiss ko yung mga kaibigan ko sa Pilipinas kasi wala akong ganun dito maliban sa mga taong nandito sa bahay. In terms of labas-labas naman, nakakalabas naman ako. Mga for the past 5 months, 3 beses. Nakalabas lang ako mag-isa. First, nagpa-check up ako kasi nagkaroon ako ng infection. Napilitan ako magpa-check up kasi first, bayad yung insurance, kasama siya sa tuition, so sayang naman kung hindi i-avail or i-claim. So, yun, napilitan ako lumabas para magpa-check up. And then, second one, I think, binili akong sunglass sa may grado, which is maganda. And then, another one is, I think, once ko lang nagawa mag-bike mag-isa. And nag-bike lang ako kung saan yung route namin palagi kapag kasama ko yung dalawa, si ate tsaka si kuya. Parang yun lang yung natatandaan kong mag-isa akong lumabas for the past 5 months.
this is my 5th month. Itong day na to, 7th 7th day of the month. 5th month ko na dito. Anyway, ayun, sa 5 months, yun lang natatandaan kung mag-isa akong lumabas. Actually, lumabas din ako ulit. I think before ako mag-birthday nun, nagpa-eyelash lift ako na hindi naman gumana. Bayad ako ng $90 for nothing. So, magkano yun sa peso? So, ang ending nun, bumili na lang ako ng DIY eyelash lift na hindi recommended. Pero sobrang lungkot ko yung time na yun. So, bumili ako ng kit. And then, by the way, umuwi dito si Mama. Pumunta si Mama dito for 2 weeks nung birthday niya. Dito siya yung celebrate. And, nagpatulong ako sa kanyang gawin to. Ayun, 4 na beses lang. As in, hindi ko alam kung hindi ako excited lumabas mag-isa. Pero medyo sure ako na it's because hindi ka sa familiar dito, hindi ko pa kabisado yung mga tao, especially yung roads, yung mga lugar, paano mag-commute. So, I think number 1 reason is unfamiliar pa ako. And siguro may underlying fear na hindi ko to place, hindi ko to bansa. So, and siguro tamad lang din talaga ako lumabas. Kasi bawat labas mo dito, gagastos ka ng transpo. And kung saan ka pupunta, hindi naman pwedeng hindi ka bibiling pagkain or kahit drink or alam mo yun, kapag nagpunta ka for the sake of mamasyal, tumingin, maaakit ka ng mga pwedeng bilhin. So, and ako as a student na isa lang yung part-time, yung sweldo ko is just enough for my own needs. Hindi pa kasama dun yung rent, hindi kasama dun yung tuition, yung house bills, wala pa dun. As in, pang sarili lang, dun lang siya sumasapat. So, hindi financially smart kapag isinama mo pa yung mga ganun, yung mga gala-gala, gastos sa gala. Siguro kung very occasionally, okay. Pero, sa katulad ko, hindi naman din ako inclined to go out a lot of times. Kahit nandyan ako sa Pilipinas, kahit sinong tanongan ninyo, talagang taong bahay ako. And if lalabas man ako sa iisang, or dun lang din sa mga lugar na kung saan napuntahan ko na, kahit nakasawa na. And also, with the same people lang din. So, there you have it, guys. I hope yung update na to is enough para dun sa tagal na hindi ako nakakapag-upload. And also for the past vlogs na hindi ako nagsasalita. Sana enough na tong mga words ko. Okay na ba? Please click the like button if enough. If nagustuhan. I know I have a lot to improve on. Marami pa akong kailangan i-improve na lang. Yun na lang. But yeah, it's a start. And also, I realized, gusto ko pala mga ganito, mga sit-down vlogs, sit-down talks. Since nakakalungkot din dito at times. I mean, most of the time, if hindi ko kausap yung mga tao sa bahay, wala akong madalas nakakausap verbally. Most of the time, sa chat, yung family, si Alex, friends, palaging puro type lang or minsan kapag nakapag-video call. So, feeling ko, this is a great outlet para makapagsalita ako and ma-share ko yung kung may gusto kong sabihin. And I think nakakatulong siya. Like ngayon, magaan yung mood ko kasi kausap ko sarili ko sa harap ng camera. Well, if itutuloy-tuloy natin sit down talk, I think kailangan ko ng tulong ninyo. So, comment or PM me, message ako ng mga nanonood kong kaibigan. Alam ko namang kayo-kayo lang din yan. Mag-suggest kayo kung anong ideas pwedeng gawin sa sit down, like this, sit down vlogs. And we'll try to make that work. If gusto niyo yung pag-usapan mga socio-economic issues,
politics, gusto niyo mag-debate tayo, ganyan, I'm down. Just suggest anything. So, I'm gonna see you on my next vlog.